Ako si Andres. Pamilyar kayo sa akin. Sigurado ko yan. Sabi nila, bigatin daw akong tao. Kaya ako'y pinagpatayo ng monumento dito sa Caloocan. Sabi ko naman, simple lang ako. Simple na, matino at mahusay. Alam niyo naman ang kwento ng buhay ko. Ang walang takot kong paglaban sa tiwaling pamamalakad. May tuwid ko lang ang daan ng ating bayan. Next year, 150 years na ako. At dito sa Caloocan, saksi ako sa napakaraming kaganapan. Saksi ako sa pagpapalit ng mga lider. Saksi ako sa reklamo ng mga tao. Saksi ako sa kabi-kabilang krimen, basura, traffic, at sa lahat ng sakit ng ulo ng mga taga-Caloocan. Iisa lang naman ang nais nila, at ako rin. Balang araw, sisikat ang Caloocan. Magkakaroon din kami ng mga high-rise building. Sisiglang ekonomiya. Magbabago ang buhay ng mga tao. At yan ay ngayon na. Dahil upo ang katulad kong matino at mahusay. Hindi Andres ang pangalan niya. Egay. Edgar Egay Erice. Tunay na batang Caloocan. Lumaki sa simple ngunit disenteng pamumuhay. Sa edad na 15 anyos, namulat na si Egay sa paglilingkod bayan bilang kabataang barangay chairman taong 1975. Nag-aral sa Caloocan High School. Nagtapos ng AB Political Science sa University of Santo Tomas habang isang study now pay later plan beneficiary ng Caloocan City. Nahalal na presidente ng kabataang barangay. Naging konsehal ng ikalawang distrito. Outstanding counselor dahil sa kanyang perfect attendance sa mga session at may pinakamaraming ipinanukalang ordinansa at resolusyon. Inupo natin bilang congressman ng ikalawang distrito. At isang matino at palabang vice mayor ng Caloocan City. Isang katangian ni Egay na nakakabilib ay ang katapatan at loyalty sa partido. Ang Partido Liberal. Yung kanyang pagiging loyal sa Liberal Party, ina-appreciate natin yan, no? Pero alam ko na ang pundasyon nito, yung kanyang pagka-loyal sa Liberal Party, nag-uugat ito sa kanyang pagiging loyal sa kanyang prinsipyo. Kasi tugma ang prinsipyo ni Egay doon sa prinsipyo ng ating partido, tugma sa prinsipyo ni Pangulong Pinoy. Magkatuwang sila, no? Parehas ang kanilang pananaw na ang ninanais lamang nila na masuklian yung tiwala na pinagkakaloob sa kanila ng kanilang mga kababayan sa pamamagitan ng tama, wasto at tapat na serbisyo. Matagal na naging magkasama at matalik na magkaibigan sina Egay at Secretary of Department of Interior Local Government Mar Rojas. Ayon kay Rojas, si Egay ang kaibigang... Matagal ko nang kilala si Egay. No? Siya isang totoong kaibigan. Good times, bad times, andyan siya. Hindi lamang sa larangan ng politika, hindi lamang sa mga masasalimuot at matitinding laban para sa mga prinsipyo ng partido at ng good governance. Naalala ko nung lahat kami ay nasa oposisyon. Biro mo, hindi madali maging oposisyon laban ng Malacanang. No? Pero ang pinaglalaban natin, kung ano lang ang tama. Nandun si Egay. Hindi natinag, madaming mga tukso na dumating sa kanya. Madaming mga pabuya, madaming mga offer, madaming mga lumapit sa kanya. Na iwanan niya kami ni Pangulong Pinoy, iwanan niya yung samahan na sumusulong ng tamang pamamahala. Pero hindi natinag si Egay. Bilib din si Rojas sa tibay ng dibdib ng kaibigang si Egay na banggain ng malalaking pader ng korupsyon. Hinahangaan ko si Egay, no? Isa siya sa mga haligi talaga ni Pangulong Pinoy
sa laban ni Pangulong Pinoy sa korupsyon. No? Ang tinatayuan ni Pangulong Pinoy na kayo ang aming boss. Ganon din si Egay. Naniniwala siya, true believer siya na kayo ang tao, ang ating mga boss. At dapat hindi tayo lumayo sa pananaw, sa adhikain, sa paniwala ng ating mga boss. Hindi na lilinlangin natin sila, hindi na lolokohin natin sila, hindi na dodoble kara tayo sa ating mga boss. Magiging tapat tayo sa ating mga boss, tututuo tayo sa ating mga pinapakita sa kanila, at ganon si Egay. Diyan nagmumula, diyan nag-uugat yung kanyang tapang, yung kanyang prinsipyo, at yung kanyang kahandaan na makipagbasag ulo basta alam niya na nasa sa tama siya. Matapat, matapang, may puso sa kapwa, mabilis umaksyon sa problema ng kanyang kababayan. Yan si Egay. Hindi ko rapat abusado sa pwesto. Pursigidong dalhin ang Caloocan sa tuwid na daan. May magandang pangarap at plano upang hindi mapag-iwanan ang Caloocan. Kamakailan lamang, inaward ng National Housing Authority ang lupain na may sukat na 7,692 square meters na nagkakahalaga ng 22 milyong piso sa 100 pamilya ng Barangay 12, Zone 1. Halos 27 taon na naghintay ang mga residente nito na may award sa kanila ang lupa ng pamilya Baelio. Ang mga Baelio kasi ay nanindigan na iligal ang pagbawi ng lupain nila noong panahon ni Presidente Marcos. Kasama ko sa Rotary Club si Vice Mayor Erice. Binanggit niya sa akin. Yung pala, lumapit yung mga tao sa kanya na sinasabi at humihingi ng tulong sa kanya. Sabi ko, nakakasawa na kasi wala namang hindi naman, parang napakahirap makipag-negotiate ka ako sa NHA. So, pinangako niya na pipilitin niyang matapos yung process. Kung kani-kaninong lokal na opisyal na sila lumapit, subalit parang dumaan lamang na hangin ang kanilang hinain. Tanging si Vice Mayor Erice ang tumutok sa kanilang kaso. At dahil malapit si Egay kay Presidente Pinoy, nakagawa siya ng hakbang na mapag-ari ng mga informal settlers ang lupain na tinitirikan ng kanilang bahay. Nagkaroon kami ng peace of mind sa paninirahan namin dito sa lugar na ito. Na talagang sa totoo lang, talagang si Vice, isa siya tanang matino at mahusin na tao talaga siya. Alam mo, when we talk of health, galing kay Vice Mayor Egay, parang inquantible yung hindi mo kayang sukatin. Dahil paano mo susukatin yung kaligayahan ng mga tao sa Block 37 na mayroong 7,000, almost 7,700 square meter. Nakatulong niya ay binili ng National Housing sa mga Baelio. Tumulong din si Egay sa mga samatad para mapailalim ang mga tinitirhan nila sa rent-to-own program sa halagang 350 pesos buwan-buwan. Talagang lubos silang umaasa, ma'am, dahil wala namang pinangako si Vice Egay Erice nga hindi natupad. Lahat ng sinasabi sa amin ay ginagampanan niya kahit anong mangyari. Kumikilos para maibigay ang pag-aari ng lupa sa informal settlers ng lupaing sakop ng PNR o Philippine National Railways. Nag-hesitate nga ako Baka eto na naman, baka gamitin na kami. Hindi namin nakalain na pinagbuksan kami ng pintuan at taos-puso niya kaming tinanggap. Hindi siya nangako, pero na-surprise kami. Bigla na lang kaming pinatawag at sinamahan kami mismo sa PNR. Gayon din ang mga naninirahan sa lupain na nasa Rodriguez Estate at Sabalo. 53 years old na po ako. Sa alaala ko, si Vice Mayor lang ang nakapaghatid sa amin sa mga taong karapat-dapat na makaharap natin. Wala po kung iba kung natatandaan. Isipin mo, 1986, 86, 96, 2006, palakad na kami ng 30 years dito. Hindi pa rin namin maangkin itong bahay na ito, di ba, yung lupa. So, nagpapasalamat kami kay Vice Mayor Erice na kung tutupad yung pangako ng General Manager na si Honorable Chito Cruz, malulutas to at lahat kami dito ay mapapanatag na. Muling ihalal, Egay Erice sa Kongreso, kandidato ni Pinoy, number 4 sa balota. Huwag magpaiwan, Caloocan. Simple, subok, sumasabak.